Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magdinilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Lahat po tayong mayroong pangarap, at kung may pangarap tayo sa buhay, magpupursige tayo at gagawin natin ang lahat para lamang maabot natin yung pangarap natin, yung gusto nating maabot sa buhay natin. Subalit may mga pagkakataon, mga kapatid, na yung mga pangarap natin, yung mga gusto natin ay hindi po tila naaayon sa atin, o kaya naman ay masasawi tayo o mabibigo tayo sa pag-abot ng ating mga pangarap. Sa mga pagkakataon na tayo nabibigo o kaya naman tayo ay nagkulang sa pagtupad ng ating mga pangarap sa buhay, ano po yung ating kadalasang attitude o pananaw sa mga pagkakataon na ganito? Maaari kapag tayo ay nabigo, parang ayaw natin sumubok, parang nakakapanghina ng loob, o kaya naman wala tayong gana na magpatuloy pa sa buhay. Mga kapatid, napakaganda po na sa ikatlong araw ng ating simbang gabi o Misa de Gallo, tampok si San Jose bilang isang modelo ng ating pagsunod. At kung makikita po natin sa kwento ng ating Ebanghelyo ngayon, bago pa man magsama ang mahal na Birheng Maria at si San Jose, nalaman niya na buntis ang kanyang makakasama, ang kanyang magiging asawa. Marahil gumuho ang mundo ni San Jose sa panahon na ito. Probably, they had been planning about their life, about their family, and all of a sudden, he was left out. He was no longer part of the plan. Why? Because he found out that Mary was pregnant before living together. Kaya po, according sa ating Ebanghelyo ngayon, nais na niyang hiwalayan ng palihim ang mahal na Birheng Maria. Pero sa pagkakataon na ito na parang gumuho ang mundo niya at nais niya nang hiwalayan si Maria, ang Diyos ay nagpakita sa kanyang panaginip. At dito ipinaliwanag ng Diyos, ng anghel, ang plano ng Diyos. Kaya po makikita natin na kahit na sa pagkakataon na tila gumuho ang mundo, nasira ang plano, ang pangarap ni San Jose sa kanyang buhay at sa buhay ng pamilyang kanyang nais na mabuo, natuto pa rin siyang makinig sa Diyos. At sa kanyang pakikinig, kanya pong ginawa, kanya pong sinunod kung ano ang plano ng Diyos. Napakagandang modelo ito ng pagsunod sa Diyos. Yung pagpapakumbaba na makita natin mas malaki ang plano ng Diyos kaysa sa plano natin. And so hopefully we will not get discouraged when our plans do not come into reality, because God has a better plan for us. And so when our plans do not come into reality, it only means God is brewing something better than our plan. You simply have to listen like Saint Joseph and have the courage to obey, to follow the will of God, the plan of God. After all, we know in our heart that God's plan is always the best. Are we willing and ready to surrender our life and plans to the plans of God for us? Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.